Hello guys, welcome back sa ating vlog. Kumusta kayo? Guys, nawala tayo ng ilang matagal-tagal din. Mga around 1 month ay gawa ng nagkaroon tayo ng problema. So but thank God na naging okay tayo. At purihin ng Diyos sa kanyang dakilang kapangyarihan. Guys, sa araw nito at gumawa tayo ng video. Ang ating gagawin ay mag-aral tayo ng salita ng Diyos. No? Ito na yung panibago nating vlog. We will study the God's Word according to the Bible. Patungkol sa pagka-Diyos. No? Kasi noong panahon ng mga apostoles, panahon ng mga propeta, kung sayasatin natin ang kanilang mga sulat, ang kanilang pagkakilala sa Diyos ay iisa lang, hindi dalawa, hindi Trinity, isa lang. So marami tayong madidiscover kung ating pag-aaralan ng seryoso. Kasi noong nawala na ang mga apostol at sa ating kapanahonan, ang haba ng gap, ilang libong taon sa panahon lang nga ni Jesucristo, umigit 2,000 years ago. So how much more pa nung hindi pa nagministeryo si Jesus, yung anak ng Diyos, no? May nauna pa sa kanya, mga ilang libong taon pa, no? Nung nagprophecy si Isaiah na sabi niya sa kanyang sulat sa Isaiah 9:6, no? Subukan nating basahin nga. Sabi dito guys sa Isaiah 9:6, yung Biblia ko kinuha ko dito sa ito lang, sa application ng cellphone. Sabi dito, for unto us a child is born, unto us a son is given. So dito pa lang, no, sa prophecy sa Old Testament, makikita natin na ang child na yan na ipinanganak ni Maria nung sa Old Testament, wala pang son. There is no son, only God the Father, Him. Nagkaroon lang ng son nung nagprophecy na ang propeta Isaiah, and then nagkaroon lang ng son noong panahon ng New Testament. Walang son sa Old Testament. Bakit? Kasi prophecy pa lang yun eh. Ang problema sa ating panahon ngayon, maraming mga katuruan na doon daw sa Genesis 1:26 na sinabi ng Panginoon, i-take note nyo ha, let us make a man in our image. Doon nila sinasabi na ang Panginoong Jesucristo ay nandoon na kasama ng Ama,
Yun, ando na daw. Pero sa pagkakamali ng mga ideology, at saka marami pang mga Bible scholars, matataas ang kanilang pinag-aralan doon. Hindi nila napansin. Tingnan natin guys para mapansin nyo natin lahat. Ito na guys, sabi dito sa Genesis 1 chapter 1 verse 26, sabi dito, and God said, let us make a man in our image. So dito na talata guys, sinasabi dito parang may kasama talaga ang Diyos, kasi let us pag sinabing let us, ibig sabihin plural, may kasama talaga siya. Ang hindi nakita ng karamihan ngayon, no, itong sa verse 27, baba tayo sabi dito, so God created man in His own image. Yan. So nag-create ang Diyos sa kanyang sariling image, kung sa Tagalog pa nga, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya singular, sila na lalaki at babae. So doon sa verse 26, dito nagkakalito-lito ang mga katuruan ngayon, na lumabas ang paniniwalang three personality o Trinitarian. Ang Father is the first Godhead, first personality of the Godhead, and Son Jesus Christ is the second personality of the Godhead, no? And even sa Holy Spirit is the third person of the Godhead. So kung titingnan natin, wala namang katuruan sa New Testament na ganun. Wala. So maraming controversial na ganito, hanggang sabi nga walang hindi ito masusolve. Ako hindi naniniwala na hindi masolve yan. Pag tayo ay naniwala sa salita ng Diyos, huwag nating dagdagan, huwag natin bawasan. Yan, makikita natin dyan ang katotohanan. Ang gawin natin, let us go back to original or origin scripture, the original doctrines and scripture. Huwag tayong gumawa ng ating sariling pakahulugan. Meron pa tayong babasahin. So balik tayo doon. For unto us, Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. Iyon ang pagpapayag ni Isaiah patungkol sa Panginoong Jesucristo. So makikita natin na doon para nagkaroon ng Son of God nung ipinanganak ni Maria ang sanggol. So kung basahin natin ang Mateo kapitulo 1 versikulo 22 hanggang 23, sabi dito, now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophets. So
So dito na sa New Testament, dito na kumbaga finulfill ng Panginoon ang kanyang prophecy na sinabi ni Isaiah. Sabi dito sa 23, "Behold, a virgin shall be with child, and shall bearing forth a son, and he shall call his name Emmanuel," which being interpreted is God with us. No? So diyan pa lang ininterpret, no? O dito pa lang ipinahayag or lumabas ang bata na ipinanganak ni Maria. So yun nga, sabi ng verse 24, that then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord, and bidden him, and took unto him his wife. No? At nagbangon si Jose sa kanyang pagkatulog, at ginawa niya ang ayon sa pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kanyang asawa. So kung matutukan nyo itong mga pinag-aralan natin, makikita ninyo. So ang pagkakilala sa ating Panginoon ay mahabang pag-aaral ito. Pero pag binuksan ng Diyos ang pagkaunawa mo, kasi ang Diyos ang nagbubukas eh. No, sabi nga sa isang talata, hindi ko maalala, si Apostol ang sabi, at si Kristo mismo ang sabi dyan. Sabi ni Kristo, ang sa labas hindi makakaunawa. Babasa lang sila na hindi nila makikita ang great mystery. May misteryosong pakahulugan or kapahiwatigan ang salita ng Diyos. Kung di natin makikita yun, ang pagkilala natin sa Diyos ay more than one God. So ako dati ganun ang pagka-intindi at pagpaniwala. Pero nung naano ko yung salita ng Diyos, unti-unti kong naunawaan. Parang nagbubulol ako. Kaya ito sa sulat ni Apostol Pedro, tingnan natin. Sabi dito sa 2 Peter chapter 1 verse 1 hanggang 3, sabi dito, Simon Peter, and servant and apostle of Jesus Christ, to them that we have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. So sabi yan sa verse 1. Sa Tagalog, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo, na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagabaligtas na si Jesucristo. Verse 2, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus natin, na Panginoon natin. 3, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to the glory and virtue. Yaman ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na naukol sa kabuhayan at kabanalan sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. So guys,
maunawaan natin ito ang salita. Sabi dito na sa verse 2, grace and peace and be multiplied unto you through the knowledge of our God and of Jesus our Lord. No, kailangan makikita natin ang hiwaga nito, mga salita dito, na magkaroon tayo ng knowledge. No, ang knowledge na yan samahan pa ng pagkaunawa at mabuksan tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. So guys, yun nga sa ating pag-aaral ngayon sa araw na ito ay magkikita natin dito sa verse 3, no? Kung nandito talaga ang tinatawag na magkasama sila ng Ama at ng Anak. I-notice nyo, take note, according sa verse 3, according as His divine power hath given unto us all things, no, through the knowledge of Him. Yun, through the knowledge of Him. Dapat ang ilagay dito ng author, through the knowledge of them. Yun ang hindi nakita ng marami, no. Pag sinabi ng author na Him, ito'y nakapatungkol sa singular, because siya nga ang Diyos. Sabi niya doon sa Isaiah 43. Tingnan natin, sabi dito guys sa Isaiah 43 verse 11, even I am the Lord, and beside me there is no Savior. So sa Old Testament pa lang, siya kuno ang Lord, bukod sa kanya o maliban sa kanya walang Savior. Sabi dito sa Tagalog, ako sa makatuwid baga ako nga ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. We are only Savior, one Lord, one God, one Redeemer. So nung panahon na ni Jesucristo, nag-claim si Jesucristo ng ganon, di ba? So yan ang karunungan na makikita natin. Hindi ibig sabihin na yung Son of God, He is God's Son. Wala kang mababasa na word to word na God's Son. Mababasa natin sa mga talata, Son of God. Bakit Son of God? Ganito ang sabi ng talata. Ito guys, Romans chapter 1 verse 3 to 4. Concerning His Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Flesh pala ang Son, laman. Tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa bini ni David ayon sa laman. And declared to be Son of God. Iyon, doon pa natin maunawa na ang Son of God, no, is the seed of David. So very simple, no. Minsan pinapahirapan natin ating sarili at gumagawa tayo ng ating sariling pakahulugan sa mga salita ng Diyos. So ganun lang guys, kasi ang kasulatan, ano siya, parang puzzle yan. Ang New Testament kag Old Testament nagkukunik-kunik yan. So guys, dyan lang natin maintindihan, at pansamantalang putuloy natin ang ating vlog na ito, ating aralin. Next time pagpapatuloy tayo. Salamat guys.
babay sa inyo